Sa isang baryo kami nakatira ng aking kaibigang si Maya. Konti pa lang ang kabahayan noon sa aming tinitirhan at madalang ang tao. Elementary pa lang kami ni Maya ay lagi na kaming magkasama at magkaklase. Ni ayaw talaga namin maghiwalay pag kami magkasama. Pagtulog lang nakakapaghiwalay sa amin. Kahit nasa magkabilang bahay kami, masaya kami pag kami nagkakasama ng kaibigan kong si Maya. Kaya nga kahit sa pagkain ay lagi kaming kasalo nito. Pati yung tipong nakagatanan niya at nalawayan ay ibibigay pa sa akin na ako naman ay gayon din. Kahit ang aming inumin ay minsan kung sa isang baso lang kami nagsasalo. Wala kaming hiya sa aming samahan at ang turingan namin na halos para na kaming magkapatid. At nangako din kami sa isa't isa na hindi maghihiwalay kahit kailan. Hanggang sa tumuntong kami sa kolehiyo, doon na nagbago ang lahat dahil sa kurso niya na wala dito sa probinsya namin. Meron man, malayo na sa aming bayan. Kaya naman nagkahiwalay na kami sa college. Sa Maynila ito nag-aral. Ako naman ay patuloy ang buhay dito sa aming probinsya. Kinuha kong course ay agriculture. Gusto ko kasing matulungan ang aking ama sa kanyang sakahan sa aming palayan upang mapalago ito at mapaunlad. Patuloy pa rin naman kami sa communication ng aking kaibigan. Lagi kaming nagtitext sa cellphone at yung minsan ay nagkakatawagan. Namiss na nga namin ang isa't isa dahil syempre iba pa rin yung nagtatawagan lang kami. Minsan ay ibabalita nito sa akin na may mga kaibigan na siyang mga babae. Sa totoo lang, nagsiselos din ako ng konti pero hindi ko naman siya masisisi dahil kailangan niya talagang makibagay at makisama sa mga klase niya roon. Nang hanggang isang araw ay nagulat ako nang umuwi ito sa aming bayan. Nakita ko sa mga mata nito ang saya sa mukha nang makita ko. Ngunit maya-maya ay nakita ko na tila napangiwi ito sa iniindang sakit. Kaya natakot agad ako at napatanong rito na kung may masakit ba sa kanya, ngunit hindi naman ito sumasagot. Tanging umuo lang ito sa kanyang pagtugon. Kaya naman ay nataranta akong kumuha ng paracetamol upang painumin siya. Ngunit tumanggo ito. At sinabing okay lang daw siya. Kaya ibinili ko na lang ang gamot sa dating lagayan nito. At pinainom ko na lang siya ng tubig. Habang tinititigan ko ang aking kaibigan, ay napansin ko na tila nangangayayat ito. Kaya ako ay hindi nakapagpigil na tinanong siya. Maya, kumusta ka doon sa Manila? Ang laki yata ng pinayat mo. Nai-stress ka ba? Ang tanong ko dito. Ngunit tumangulang ito at sinabi sa akin na malaki daw kasing adjustment ang ginawa niya sa Manila simula nang napauwi siya roon. Mula daw sa pagkain at pakikitungo niya sa mga kaklase niya. Magtatanong pa sana ako dito kaya lang inaya na ako nitong kumain sa isang fast food malapit sa amin. Masaya kaming umorder at katulad ng dati ay hindi pa rin nagbagong kaibigan ko dahil lahat ng kinakain ito ay gustong kinakain ko rin. Sinusugo na naman niya sa akin ang pagkain na kahit nalawayan na niya katulad ng dati. Talagang itinuring na niya akong kapatid. Ako naman dahil sa close talaga kami ay kahit anong pinakakain ito sa akin ay kinakain ko rin. Hanggang isang araw ay nagpaalam nito sa akin na luluwas na ulit ng Maynila. Hinatid ko pa ito sa terminal ng bus kaya naman puno ng luha ang paalaman namin. Nalungkot talaga ako kasi matagal ko na namang hindi makikita ang aking matalik na kaibigan. Napansin ko ganun din ito at nakita ko pang nagpupunas ng luha gamit ang tissue ng kanyang mga mata si Maya. Mugto ang aking mata nang umuwi sa bahay. Nalungkot din talaga ako sa paghihiwalay naming dalawa. Inisip ko na wala talagang forever. Hindi kami laging magkasama. May mga sitwasyon na pwedeng makapaghiwalay talaga. Isang araw habang nag-aaral na nauuhaw ako, kaya nagpunta ko ng kusina upang kumuha ng tubig na maiinom. Nang mapupuno ng baso ay bigla akong nahilo. Nahulog ko ang baso sa aking pana na may lamang tubig. Dahil doon ay nabasag ito at nagkaroon ng maliit na butil ng bubog sa simento. Kumuha ako ng walis at winalis ko ang mga bubog. Ngunit nang hinawakan ko ang isang bubong, nahiwa ang aking daliri. Umagos ang dugo mula sa sugat. Nakita ko itong tumulo sa sahig, dahilan upang mawalan ako ng malay. Nang magising ako ay nilinga ko ang paligid. Hanggang sa napagtanto ko na nasa lit ko na pala ako. Napansin ko rin na mayroon ng tali ang aking daliri. Sinubukan kong buksan ang tali ng aking daliri. Gusto ko kasing makita kung gaano kalalim ang sugat. Binuksan ko ito ng pakonti-konti hanggang sa nakita ko na naman ang dugo. Iwan ko ba imbis na matakot ako, ay tila nagustuhan ko ang makita ang dugong umaagos mula sa aking daliri. Tumutulo ito sa sahig ng pakonti-konti at nang masusundan pa ulit ng tulo ng dugo,
Sinalo ko yan sa pamagitan ng aking dila. Di ko alam kung bakit sumaya ko ng mga oras na iyon nang matikman ko ang sariling dugo ko. Samantalang dati naman ay diring-diring ako sa sarili kong dugo hanggang sa sumakit ang aking ulo na hindi ko na alam ang aking gagawin. Nagsisigaw na ako sa sobrang sakit. Kaya naman ay nataranta ang aking mga magulang dahil kahit nakainom na ako ng gamot ay sumasakit pa rin ito. Nang magpasya ang aking mga magulang na dalhin ako sa albularyo, isinakay nila ako sa habal-habal ng tiyuhin ko. Pagdating namin sa harapan ng bahay ng albularyo, alam na agad nito ang nangyari sa akin kahit hindi ko pa nakwento. Ang nangyari, kumuha siya ng dahon at dinikdik ng mabuti ang pinainom sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng dahon iyon dahil napakapait nito at ngayon ko lang nakita. Uminit ang aking pakiramdam sa sobrang sakit ng aking sikmura ay napapaluha na ako. Alalang-alala naman sa akin ng mga magulang ko. Maging sila nakita ko na naluluhang nakatanaw sa akin. Pinagbawalan sila ng albularyo na lumapit sa akin. Sabi sa kanila nito na habang hindi pa ako nahihimasmatan, saka na lang daw pag maganda na ang pakiramdam ko. Hanggang sa isinuka kong lahat ang aking nasa tiyan. Matagal din at paulit-ulit ayun. Maya-maya pa ay napagpawisan ako ng malapot at iniluwa ko na ang isang kulay itim na liquido. Dahil doon guminhawa na ang aking pakiramdam. Tinawag ng albularyo ang aking mga magulang at may ipinapagtapat ito sa kanila. Nanayanggaw daw ako kaya ganun ang naramdaman ko. Ang aswang daw na yun ay isang uri ng aswang na nanghahawa ng kanyang pagkaaswang sa pamamagitan ng pagkain o inumin. Kaya naman ay natakot ako at inisip ko kung paano ako nahawaan ng pagkaaswang. Isa lang ang naisip ko, ang kaibigan ko, sapagkat siya lang naman ang mahiling magpakain sa akin ang nilawayan niya ng pagkain sa tuwing magkasabay kaming kumain. Nang naging maayos ng aking paramdam, nagpaalam na kami at umuwi na sa albularyong taman ko ang pangontrang bato ng kidlat na itim na ibinigay nito sa akin. Hinabilinan pa ako nito na huwag-huwag ko raw iwawala sa aking katawan. Habang kami ay pauwi na ng aking mga magulang, ay labis ang pasasalamat namin sa magaling na albularyo. Na ako naman pagkarating ko sa bahay, ay iniisip ko pa rin akong naging aswang na ako. Ang pwede lang makagawa sa akin nun ng iba, kundi ang aking kaibigan na si Maya. Dahil sa gusto lagi akong kasalo sa pagkain niya na kahit nilawayan na, ay binibigay pa sa akin. Kaya naman ay agad kong pinunta ng kanyang mga magulang upang hikayatin ang mga ito sa amin ding ipaalbularyo upang gumaling din ang aking kaibigan. Noong una ay hindi ako mapaniwalaan ng mga magulang nito, ngunit dahil sa parehas kami ng nararamdaman nun, ay nakumbinsi ko na rin sila. Lumuwas sila ng Maynila dala. At kasama ang albularyong nagpagaling sa akin. Noong una ay nahirapan ang albularyo na gumutin ng kaibigan ko. Masyado na kasing nakatikit sa kanya ang pagkaaswang nito. Kailangan pang makipagpambuno rito ng albularyo upang mapainom lamang gamot na nakapagpagaling din sa akin. Kaya kahit nasa bahay ako ay labis na nag-aalala na baka kasi maging ganap na aswang ang aking kaibigan na baka pag tumagal maging ako ay hindi na nito makilala at mapahamak din ito sa kamay ng mga tao. Idinalangin ko na maging maayos ng aking kaibigan na hanggang sa tumunog ang aking telepono, narinig ko ang aking kaibigan na nagsasalita. Masaya na raw ito at ang nagamot na siya ng albularyo. Ako naman ay napaluha at nagpasalamat sa Panginoon sa ibinalita ng kaibigan ko. Hinikayat ng mga magulang niya si Maya na dito na lang sa probinsya manirahan at ng magabayanan nila. Masaya kami uling nagkasama ng aking kaibigan na paglabas namin ng bahay upang kumain sa tabing daan ng mga kakanin ay iwas na akong sumalo sa kanyang kinakain. Naramdaman niyo ng aking kaibigan kaya tinawanan lang ako nito. At sabay